Magandang umaga po sa inyo kasamang Alvin at Opo. sa ating mga listeners. Siguro yung iba, na-excite lang din kasi kayo may kopya na ng warrant of arrest ng ICC, and yet dinideny pa ni DILG Secretary John Vic Remulla. And true enough, after a few hours, lumabas nga na merong nga pong warrant of arrest. Sabi ng iba, bakit si Trillanes ang may bit-bit ng warrant of arrest? Bakit nga po ba nagkaganon, Senator? Kung maalala nyo, di ba yung kapatid ni Secretary John Vic, yung una nag-announce nito last year pa? Si Ombudsman. Si Ombudsman Remulla, sinabi niya, nakita ko, sinabi niya, meron daw, sabi niya gano'n. Bakit hindi siya naniniwala doon sa kapatid niya? Di ba? Tapos, incidental lang po yun na hawak na pinakita ko yung warrant kasi nasa NBI po yung warrant. So, pinakita ko lang sa media, imbis na yung NBI po yung nagpapakita. Ganun lang po yun. Opo. Hindi ikaw ang nag-execute ng warrant kahapon, hindi ganoon. NBI ang nag-execute. Opo. At ando doon lang po ako, maliwanag yon dahil personal na request ni Bato de la Rosa. Akala ko naman, pagka sumama ako doon, sasama siya. Di ba? Parang siguro hinahamon niya ako, tinanggap ko lang po yung hamon. Yun pala, tinanggap ko yung hamon, pero maduduwag naman pala siya. Ibang usapan po yun. Parang takot na siya. Takbo ng takbo kahapon. Nadapa pa tuloy. Sabi niya may nagka-wrestling daw. Wala naman wrestling dun sa video. Nadapa siya, kaya nagkasugat yung daliri niya. Yun na nga po, no? Kaya talagang malaking kahihiyan yung ginawa niya. Pero mainam na rin po yun dahil yun na nga, prior to this, kung hindi siya nagpakita kahapon, kung nagtagulang siya, malabong mahanap po ni Secretary John Vic. Kasi nung Sabado, may dragnet pa siyang sinasabing 10,000 pulis. Yung pala wala naman. Diba? Tapos kaya ngayon, kailangan, andyan na, nabigyan na siya ng pabor ni Bato, kailangan hindi na makalabas yan. Ganun po yun. So ano dapat ba ang gawin ng mga otoridad? Kasi kagabi po, yung last na monitor natin ay na isinailalim sa protective custody. Senator Sani, ano po? Ang sinasabi ninyo ay hindi dapat. Dapat sa executive, you enforce the warrant. Ganun ba dapat ang gawin ng DILG o DOJ? Opo. Ganito po yan. Wala pong protective custody na sinasabi na may isang international criminal, international fugitive na kukupkupin ng Senado. Wala pong ganon. Ang nakalagay sa konstitusyon, yung senador na may krimen na 6 years or below. Yun po ang protektado siya while Senate is in session. Pero napakita ko na before, ako po mismo ay inaresto sa loob ng Senado, binasahan ako ng Miranda right habang in session dahil yung warrant po sa akin ay para sa krimen na so yun po yun, life imprisonment. Hindi kayo tumakbo at hindi kayo natakot, hindi kayo nagtatatakbo. Yes, opo. Ganun po yung batas eh. Alam nyo, ganito, ordinarily, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Pag pumasok po yung otoridad na may valid warrant, lahat po nangaharang, whether sergeant at arms yan o kung sino senador yan, ay obstruction of justice. Tapos, cuddling a fugitive. Pero ito, inantayin lang naman siyang matapos yung session, pwede na dapat sinerve yung warrant. Kaso, to de-escalate the situation, na minarapat na lang ng NBI na palagpasin itong araw na to kahapon. So, para pag kumalma yung sitwasyon. Opo. So hindi po, kahit po yung bagong Senate President, si Alan Peter Cayetano, hindi niya kayang pigilan yan o i-assure yung kanyang kabaro, si Senator Bato de la Rosa, na hanggat ako ang Senate President, hindi ka pwedeng bitbitin o damputin ng NBI o kung sino mang otoridad dito from the Senate. Opo, hindi po pwede yun. At pag ginawa niya po yan, pati siya, damay po, kasi obstruction of justice nga po. Ganun. Paano natapos yung usapan ninyo kagabi, Senator Sani? So nagkasundo din kayo na pahupain muna yung tensyon, pero today, isi-serve ulit
yung warrant laban kay Bato? Hindi po, ganito po, no? Ako, para maliwanag lang po, hiwalay po ako doon sa desisyon ng NBI. Meron silang sariling chain of command, ika nga. Ako, I'm just there to personally witness the arrest as requested by Mr. Bato. Yun lang po naman. Pero inabangan ko sila, sinamahan ko yung mga ahente kasi iniipit nung bagong sergeant at arms. Kaya sinabihan ko sila, magkakagulo dito pagka dinitain nyo itong mga NBI agents. So kaya yun po yung sinamahan ko pa sila hanggang dulo para lang mahimasmasan ito kasi may bagong sergeant at arms na bata ni Duterte, ni Bato, no? Na DDS yan, di kaagad-agad nagsiga-siga ka agad. Hindi naman niya alam yung lugar. Dahil itong mga law enforcers na to, they were just doing their job, trying to serve a valid warrant. Kaya hindi mo pwedeng i-detain yan because of that. So ngayon, di yung isang nagtangka, talagang arrest, siya mismo yung aarestuhin. Nagkakiskisan po doon kagabi. Ayun. Pero may bahid politika din po kasi yung issue, hindi lang sa matter of law enforcement. Kasi pag tinanggal po, pag inaresto si Senator Bato, o di 12 na lang yun yung may iwang senador ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ba para siyang may aspetong political din na kaya siya lumutang para magkaroon sila ng 13 at mapalitan ng liderato sa Senado, hindi ho ba? Gano'n na nga po yan. But hindi naman po pwedeng maging hadlang yun doon sa pagsaserve ng warrant. Gano'n lang po yun. Opo. So paano yan for today, Senator Sani, are you going back to the Senate to witness kung i-execute ng executive yung warrant of arrest laban kay Senator Bato? Hindi na po kasi apparently talagang may intensyon siya magtago sa batas. Alam niya ito lang Alvin, isi-stress ko lang po ito. Sige lang. Itong warrant of arrest na inisyu ng ICC, ito ay bunga ng investigasyon doon sa mga ginawang krimen neto nila Bato de la Rosa, nila Digong, Bongo at iba pa. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings. Tayo po, saksing buhay tayo, nakisisiga nitong mga to. Kaya sunugin pa raw kung sino, susunugin pa raw yung mga tao, barilin nyo, hamunin yung lumaban. Siya po ang namuno ng PNP kung saan libo-libong Pilipino yung nangamatay. Siya po ang may kakayanan tigilin yon. Kasi iba ang mandato ng PNP to serve and protect. Pero naging kasangkapan yung PNP under him that time na pumatay ng libo-libong Pilipino. Kaya po siya may warrant. Hindi po ito sa soberanya o ano-anong pinagsasabi niya. Gumawa ka ng krimen di managot ka. Ganun lang po kasimple yun. And do you expect Senator Bato to also be brought to The Hague? Dapat dalhin din yan sa The Hague at humarap sa pagliliti, Senator? Opo, sooner or later, darating po tayo dyan. Dito? Kasi ito, kumakapit siya sa patalim na itong si Sara Duterte magiging presidente para mapoproteksyonan siya. Doon nyo po makikita na itong tao, international criminal na po ito. Ito, hindi po local courts na kaya mong maareglo yung mga kaso-kaso. Doon po sa ICC, hindi mo kayang aregluhin. Kaya nagtatago po ito. Ganun lang po kasimple yan. At, pero ultimately, mananagot at mananagot.